Hello everyone! So ito na nga ang inyong inaantay na video wherein pag-uusapan na po natin ang mga candidates dito sa Miss Universe 2024. So, pwede na po nating i-assess kung malakas ba talaga ang laban ng ating pambato na si Chelsea Manalo o dapat na ba tayong kabahan. Ayan ang ating pag-uusapan. Tapos guys ha, mag-comment kayo sa baba kung ano po ang inyong mga opinion kasi nag-gather din kasi ako ng mga opinion nyo para sa next vlog, pwede po natin i-discuss. So, tapos ito guys ha, alam ko na miss ito. If you're new to my channel, my name is RJ Ignacio, and if you haven't subscribed yet, please subscribe to my YouTube channel, and also please hit the notification bell para naman po ma-notify kayo kung meron po tayong bagong upload na videos. At pwede nyo po ako i-follow sa aking mga social media accounts. So, subscribe na. Namiss ko rin yun. Hello everyone! Diba na-miss nyo yung ganitong video na maiksi lang pero malaman na malaman? Okay guys, simulan na po natin ang bakbakan dito sa Miss Universe 2024 candidates kay Miss Universe Dominican Republic, Celine Santos. Okay, si Celine Santos ay Miss International 2022 4th runner-up, naging Miss Intercontinental 2019 top 20, tapos sa age na 24 years old, and then her height is 5'11". At saka guys, kung manonotice po natin, noong 2022, yung kanyang laban sa Miss International ay sobrang nag-improve talaga, no? Nakakaloka, parang ibang tao na yung lalaban ngayon sa Miss Universe. In fact, isa nga siya sa mga nangunguna sa mga early hot picks, no? Sa Latin countries, dito rin sa atin sa Pilipinas, hindi siya nawawala sa top 5 kasi nga meron silang photo ni Shanice before na talagang nanlalaban talaga siya kay Shanice Palacios. Ayun, si Miss Dominican Republic. Siyempre, isunod na natin ang kanyang kasama sa Miss International 2022 at naging Miss International 2022 second runner-up na si Miss Universe Peru, si Tatiana Calmel. Okay, for Miss Peru, tawag dito, aminado tayo na malakas talaga ang Peru this year kasi nga second runner-up lang naman sa Miss International 2022. Tapos si Tati ay model, TV personality, and then during her time sa Miss International, talagang nakikitaan talaga natin siya ng potential para sa Miss Universe kasi kita mo naman ang beauty, especially ang body nito talagang nanlalamon talaga. At ang kinakabahan ako dito kasi since Peru siya yung susundan natin sa Miss Universe, diba? Kasi kung maalala nyo, noong 2020, hirap na hirap talaga tayo sundan no si Janik Maceta. Talagang nilulubog niya talaga si Rabia Mateo noon. So, kaya ang mga tao sabi, parang hindi daw nag-i-stand out si Rabia. Kasi nga, syempre guys, sobrang lakas nung sinusundan ni Rabia. So, ang worry ko, baka ma-deja vu tayo, maulit, no? So, itong ating Miss International Beauty Queens na si Miss Dominican Republic at Miss Peru, talagang dapat talaga natin itong bantayan kasi nga, yun, may napatunayan na sila at yun, sa mga feedback, magaganda talaga yung feedback sa kanila. Okay, let's move forward kay Miss Panama, si Italy Mora na very controversial ang pagkapanalo kasi nga, ang sinasabi ng mga fans ng kanyang kalaban, ganda lang daw ang puhunan. Kasi nga guys, syempre kitang-kita talaga yung kanyang performance sa Q&A, talagang very questionable talaga kasi nga nangarag talaga siya during her final Q&A. And then, sabi nga natin, ganda lang ang puhunan kasi nga talagang maganda naman talaga si Miss Panama. Paano ba naman? 5'10" ang height. Tapos, ang ganda ng mukha, 'di ba? Tapos syempre alaga ni alam nyo na, 'di ba? So talagang may pupwesto. Sa bagay kasi guys, kung i-assess natin, yung nag-last two standing, ang galing na sa Q&A yung first runner-up versus sa kanya, ang layo naman ng ganda niya. Sadyang niligwak niya talaga yung kanyang nakalaban sa Miss Universe Panama dahil sa ganda. So si Miss Panama ay ganda lang pero still, wag po natin siyang
basta-basta i-disregard kasi nga ang ating reigning Miss Universe na si Chinese Palacios, ganda, stage performance at very strong yung kanyang personality. Baka mamaya mag-ala Shanice to, no? So, yun lang. Ito naman, ang dapat natin bantayan, every year na lang tayo na Colombia, no? Kasi, nung kay Celeste, nung 2022, no? Colombia yung last tinawag. Tapos, itong Miss Universe 2023, wherein, Colombia din ang last na tinawag sa top 5. So, lagi tayo nauungusan talaga ng Colombia, no? So, sige, bantayan natin si Daniela. Si Daniela, ano naman siya? 30 years old na. Tapos, very strategic yung pagpili sa kanya kasi since sa Mexico gaganapin ang Miss Universe, so medyo may kahawig siya kay Lupita Jones, no? So, tingnan natin kung magiging effective ang Colombia this year. Sabagay, Colombia is Colombia, 'di ba? Talagang minapatunayan na 'yan and maganda pa rin yung kanilang standing. Hindi pa rin sila nawawala. Okay, isa pang hindi nawawala ang Miss Universe Venezuela na si Ileana Pedrosa. She's a mother. Actually, medyo naloka ako dito kasi nung kasagsagan ng issue nung kay Hello Universe wherein, 'di ba, sinabi nila na na yung mga mothers, yung mga overage, 'di ba, for the inclusivity lang daw. Hindi daw mananalo. During that time, kakapanalo pa lang ni Miss Universe Venezuela ni Ileana. So, sobrang na-hurt talaga siya sa mga narinig. Alam mo, syempre, kahit naman ikaw, di ba, parang mawawala ka talaga sa momentum pagka ganun yung eksena mo, no? Pero, good thing is, hindi nawawala yung fire sa kanya. Tapos, ang taas ng standing niya, in fairness, sa mga early hot picks, di ba? Ang sa akin lang, kawik siya ni Miss Everything. Ayun lang. Doon lang talaga. Talagang nung first time ko siyang makita, sabi ko, ay, kamukha siya ni Miss Everything. Pero, ang taas ng kanyang placement sa mga hot picks ngayon. So, sige, bantayan natin. Kasi nga, like Colombia, Venezuela is Venezuela. Syempre, kailangan talaga natin bantayan ang kapitbahay natin na si Sushata Oppo o Oppo Sushata, Miss Universe Thailand. Ayan nga, sabi nga ni Mama Sam, hindi daw Opal ang pag-pronounce daw, Oppo daw. Ayun, sabi daw kasi ng mga Thai. Okay, ang ganda niya, to be honest. Kasi, ngayon talagang bardagulan talaga ang mga Latina. Kumbaga, pag hinileram siya sa mga Latina, mag-i-stand out talaga ang mukha ni Oppo. Tapos nakita naman natin yung kanyang national pageant noong 2022 at ito nga ang 2024 wherein sobrang parang magkaibang tao nga. Kasi ngayon 2024, sobrang lakas niya talaga. Lalo yung kanyang stage presence. Medyo questionable lang tayo sa kanyang communication skills. Pero sabi nga natin, kung ang Miss Universe ay parang magiging pattern nito ay parang last year wherein parang dinisregard nga yung mga credentials at level ng communication skills kesa ng 2022, di ba? So, may laban talaga to si Oppo. But, kung magbe-base tayo sa 2022 format, I think isa si Oppo yung malalaglag. Kasama niyo yung ibang mga Latina. Pero I don't think so kasi nga 'di ba? Nasa teritoryo tayo ng mga Latina kasi nga sa Mexico ang labanan this year sa Miss Universe. So, yeah, malakas pa rin talaga ang Thailand. Pero hindi naman siya yung level na mala Antonio Porcel na alam mo na aarok talaga hanggang dulo. Kasi nga, 'di ba, last year nababash pa ako noon kasi ang assessment ko talaga winner or first runner-up talaga si Antonio Porcel. Yun. Pero this time, hindi ko nararamdaman yung ganun level. Siguro, top 10 or top 5. I mean, top 12 or top 5. So, let's see. Ito naman, sobrang in love naman ako sa kanyang face. Si Miss Universe Puerto Rico, Jennifer Colon. Ito naman si Jennifer Colon, nandun na siya sa, she's a single mom, mother of 3. Tapos 36 years old na. So, kumbaga, yung hinahanas ni Hello Universe, nandun siya sa tinatawag natin inclusivity, si Jennifer Colon. However, kasi guys, kung makikita natin yung kanyang national pageant noong 2009, wherein, ang lakas talaga ng kalaban nun. Siya yung nag-first runner-up that time, di ba? So, sobrang tagal ng panahon bago siya nakabalik nga dito sa pageant, di ba? Ngayon, siya ng representative ng Puerto Rico sa Miss Universe 2024. So, yung ganitong face na mala Dayanara Torres, hindi mo talaga may elbow.
At guys, no, kung hindi lang tayo nagbabasa ng kanyang credentials or sabihin natin nagba-background check, hindi mo manonotice na 36 years old na siya, na mother na siya, na may 3 na siyang anak. Kasi nga 'di ba guys, ang dami niyang nilampasong mga diyosa sa Miss Universe Puerto Rico. So dapat talaga natin itong bantayan. Isa pa guys, ang Puerto Rico talagang nagagamay nila ang JKN era. Actually, even the IMG kasi nga ang ganda ng kanilang standing. Tapos, ngayon JKN nag-penetrate lagi sila sa top 5. Talaga nasisilat talaga sila sa Q&A. So, si Jennifer Colon, sa ngayon mataas talagang placement ko sa kanya. Siguro nasa top 5 siya so far. Ganon. Ito naman, syempre, 'di ba? Hindi ko akalaing magkakaroon ng malakas na candidate ang Team Europe kasi nga ang lakas ng Finland this year. Si Matilda, 'di ba? Pangalan pa lang. Talagang kontrabida na sa buhay natin kasi kitang-kita nyo naman guys. So, ang ganda ng mukha, ang ganda ng tindig, ang tangkat kasi 5'11". Tapos maganda ang credentials kasi nga she's a model. Tapos meron siyang degree sa economics, di ba? Kasi kung makikita mo yung mga videos niya sa mga social media accounts, talagang fan talaga siya ng pageant. Actually, meron nga siyang pasarela na parang ginagaya nga niya si yung mga galawan ni Shanice Palacios, di ba? Kumbaga para siyang Shanice Palacios na blonde, di ba? Tapos, di ba, Team Europe talaga yung sinasabi nating neglected talaga sa any era. Whether mapo Trump era pa yan, IMG, JKN, sila talaga yung nalalaglag talaga, no? Pero this year, nako, ang lakas niya, 'di ba? Nagde-deja vu lang sa akin yung baka mamaya masilat ng Europe na naman, no? Yung kasi nga guys, yung dalawang candidates natin from Miss International 2022 ay niligwak ni Miss Germany, no? From Europe, no? So, ito na naman sila. Baka mamaya si Miss Dominican Republic, si Celine, at saka si Tati ng Peru ay lucky charm talaga ng Europe. So, just in case, baka mamaya si Finland, no? Kita nyo naman, no? Ang lakas talaga, no? At, syempre, ang JKN era, parang hindi masyadong nagmamatter talaga yung tinatawag na such factor, no? Kaya ayun, sobrang excited talaga ako kay Matilda Miss Universe Finland. At syempre, pumunta na tayo sa kapitbahay niya. From Team Europe din, si Miss Denmark na sumabak din ito sa Miss Grand International. Syempre, pag Miss Grand, diba? Kadyosa, kung wala kang silbi sa business side, ligwak ka talaga. Sa bagay kasi nung time na yun, medyo hilaw pa talaga tong si Victoria ng Miss Universe Denmark. Pero nakikita nyo naman, Barbie, I hope na nag-improve na yung kanyang mga lakad, ganyan. Actually, lahat na. Kasi, yung ganda andyan di ba? So, from Europe, talagang andyan ng Finland at Denmark, no? Syempre, isama natin ang Mexico, syempre home court yan, di ba? Ito naman, si Miss Universe Mexico, during Miss Grand International, hindi ko talaga siya bet. Pero ngayong Miss Universe, ganun pa din. Hindi ko pa rin siya bet. I don't know why. Siguro, mas nai-impress ako sa candidate na magaling chumukchak talaga sa Q&A. Kasi itong Q&A niya, very questionable din, di ba? Tapos, nagbabasa ako ng mga articles from Latin country na talagang na-mekos-mekos daw ang Miss Universe Mexico. So, let's see, di ba? Kung may ibubuga ba to o talagang mekos-mekos talaga. Kasi syempre, isa rin yan sa alaga ni, alam nyo na, pasok mga alaga, ganun. Ito na nga, yung ating pambato naman sa Miss Universe ay si Chelsea Manalo. Ayan, ang ating Black Barbie. Sabi nga natin, parang sa lahat ng edition, ito yung pinakamahirap kasi nga 130 candidates po ang maglalaban-laban. So, top 30 lang papasok. So, 100 dapat yung ligwakan ni Chelsea sa first cut, diba? Ganun kahirap. Pero, nung una sabi ko, okay, makapasok lang tayo ng top 30, okay na. Pero, nung napanood ko yung short documentaries ng The Empire, yung In Her Shoes, actually 6 episodes na yun guys, panoorin nyo. As in, magkakaroon kayo ng hope na kayang lumaban ni Chelsea at kung bakit siya yung nanalo. Ang maganda naman dito guys kay Chelsea, yung team niya very
technical. Meaning to say, nakikinig talaga sila sa feedback ng mga tao. Especially sa gown. Kasi 'di ba yung gown ni Chelsea ng Coronation Night, talagang meron siyang tinatawag na wow factor. So si Mari Halasan at saka si Chelsea, alam nila na kailangan yung gown na susuotin ni Chelsea sa Miss Universe ay halos malapit doon sa gown niya no Coronation Night. And then nako-call out din si Chelsea sa kanyang body kasi aminin naman natin guys na si Chelsea talaga ay mala Miss International prototype kasi nga Barbie. So sa gym, talagang nagfo-focus talaga siya sa mga shoulders. Kasi even me kasi guys napapansin ko medyo kulang talaga si Chelsea sa shoulders. Kasi pag Miss Universe, kailangan ang body mo ay may pagka-athlete talaga. Yung baga, kailangan medyo matigas talaga. Yung parang athlete talaga. Tapos bongga talaga ang core. Yon ang workout nila. And then, sa training din ni Chelsea, meron din siyang, nag-i-Spanish din siya. So, I think, kahit mahirap ang laban, mabibigyan tayo ng magandang laban ng ating pambato na si Chelsea Manalo. So, yun guys, ito po yung ating first episode para sa mga candidates ng Miss Universe. Siyempre guys, andyan pa sila Miss Zimbabwe, andyan pa si Miss Chile, Miss Honduras, Miss Cambodia, Vietnam. Pag-uusapan natin yan sa susunod na episode. Tapos guys mag-comment kayo tungkol dito sa ating napag-usapan. Tapos kung meron kayong mga suggestions for the next vlog, ilagay nyo lang lahat dyan. Babasahin ko yan. I-consider ko lahat dyan. Basahin at pag-iipon-iponin natin at ibubuhos natin ulit sa mga ganitong contents or sa live. Sabi ko nga sa inyo guys, mas magaling pa kayo sa akin minsan. Sadyang ako lang yung may platform na ganito para i-share sa inyo. So, yun lang. And I hope guys na nag-enjoy naman kayo sa ating video na to. If yes, please give me a thumbs up. At kung bago pa lang kayo dito sa ating YouTube channel at first time nyo pa lang akong napanood, huwag nyo pong kakalimutan na mag-subscribe. My name is RJ Ignacio. See you po sa ating next vlog.